Psalm 42. Kapag binabasa natin ang mga psalm, basahin natin ng buong puso, basahin natin ng may pag-unawa, basahin natin nagninilay sa bawat salita, bawat parirala, bawat berso, at makikita ninyo kung paano nagagalak ang Diyos at mapapasa atin at pagpapalain tayo at diringgin ang ating panalangin, diringgin ang ating daing. At sinasabi nito, kung paanong ang usa ay nananabik o as the deer pants, alam ninyo kung ano ang usa, di ba? Usa, mga lalaking usa. Well, usa. Kung paanong ang usa ay nananabik sa mga sapa ng tubig. O as the deer pants for the water brooks. Naiisip ko na ang isang usa na hinihingal sa pananabik sa mga sapa ng tubig, naghahanap ng tubig na maiinom. At sinasabi nito, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Sino? Ang aking kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay nananabik din sa iyo, O Diyos. O, so pants my soul for you, O God. Who? My soul also pants for you, O God. Katulad ng usang iyon, naiisip ko sa tag-araw, kapag salat o scarce ang tubig at sinasabing siya ay humihingal o panting at naghahanap kung saan magpaparefresh. Kailangan din nating ma-refresh. Marami sa inyo ngayon ang naparito dahil kailangan ninyong ma-refresh ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu. Kailangan ninyo ang comfort ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos at matatagpuan ninyo ito. Natagpuan na ninyo ito. Sinasabi sa verse 2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos, O my soul thirsts for God, for the living God. At mayroong isang tanong, isang katanungan. Kailan ako darating at haharap sa Diyos? Kailan kaya ito? Kailan kaya tayo maghaharap sa harap ng Diyos? O when shall I come and appear before God? When will it be? When will it be that we will present ourselves before God? Bueno, gaya ng ating nauunawaan, sa tuwing tayo ay nananalangin, tayo ay humaharap sa Panginoon. At ang ating puso ay dapat maging, malinis, di ba? Puro. Ang ating pure o purong puso upang kapag humarap tayo sa Panginoon, siya ay naroon kasama natin. Naririnig tayo, ibinibigay sa atin ang kasagutan at ipinagkakaloob ang mga hiling ng ating puso. Basahin ang verse 3. Lahat ng ito ay sinabi nila sa Panginoong Hesukristo noong siya ay nasa lupa na nangangaral o nagpipreach ng ebanghelyo o gospel. At noong siya ay nasa krus, noong pasan niya ang krus, sinasabing sinigawan siya at pinintasan siya at sinabi nila, at noong siya ay nasa krus, sinabi nila, hindi ba't sinabi mong ikaw ay propeta? At hindi ba't sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos? At kung ikaw ay propeta, bakit hindi ka bumaba sa krus na iyan? Bakit hindi ka magpropesiya sa iyong sarili? Sabi nila, iyan ang sinasabi rito, ang aking mga luha ay naging aking pagkain, araw at gabi. O my tears have been my food day and night. Mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Habang patuloy nilang sinasabi sa akin, nasaan ang iyong Diyos? At sa verse 4, sinasabi nito, naaalala ko ang mga bagay na ito at ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa loob ko, kung paano ako yumaon kasama ang karamihan. O I remember these things and pour out my soul within me, how I went with the multitude. Iyan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sumama siya sa maraming tao na gumagawa ng mga himala, milagro, wonders, mga signs, nagtuturo ng doktrina, nagtuturo ng kaharian ng langit o kingdom of heaven. At sinasabi nito, kung paano ako yumaon kasama ang karamihan at pinatnubayan sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpuri kasama ang karamihan na nagdiriwang ng kapistahan, o how I went with the multitude and led them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim feast. Verse 5, mayroon tayong isa pang tanong. Basahin ninyo sa inyong sarili, gaya ng kanyang tanong. Nagtatanong siya kanino? Sa kaluluwa, sa pagkatao, sa espiritu, sa parehong tao, ang taong nagsasalita rito sa psalm na ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tayo rin ngayon
ay nakakaranas ng parehong bagay. Tayo ay inuusig o pine-persecute ng kaaway at kailangan din nating sabihin sa Diyos ang lahat ng mga salitang ito. Panginoon, kinukutya kami ng mga tao. Ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak ay pinupuna kami, itinatakwil kami. Kaya tulad ng inyong nakikita, kung ano ang naranasan ng Panginoon, kung ano ang nangyari sa Kanya, ay nangyayari rin sa atin ngayon. Ngunit kung paanong nagsalita rin siya ng may optimismo, nakikitang naroon ang Ama upang tulungan siya, tayo rin ngayon ay may comfort sa pag-alam na ang Panginoon ay tumutulong din sa atin upang magpatuloy. Basahin ang verse 5. Tunay nga, bakit ka nanlulumo? Bakit ka nababagabag? Bakit ka nagdurusa? Bakit ka sobrang lungkot, aking kaluluwa? Bakit? Bakit ka nababagabag? Mayroong solusyon. Ang solusyon ay ang maghintay at magtiwala sa Diyos. Dahil gayon pa man, sabi nito, pupuri pa rin ako sa Kanya. Kaya ang ating Diyos ay nasa ating panig. Ang Diyos ay narito kasama natin, gaya ng libu-libong taon na ang nakalilipas, lumakad din siya kasama ang mga tauhan sa Biblia na nakapagbigay lugod o nag-please sa Diyos. At sila ay nagdusa at naranasan ang kung ano ang nararanasan at mararanasan natin ngayon. Ngunit ang kadakilaan ng ating Diyos ay nangingibabaw at hihigit sa anumang pagdurusa, anumang sakit, dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kapayapaan. Binibigyan niya tayo ng katahimikan. Sinasabi sa verse 12, para sa akin, iyong itinataguyod ako sa aking katapatan at inilalagay ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. O as for me, you uphold me in my integrity and set me before your face forever. Nakikita ninyo, sinasabi nito na dahil sa katapatan o integridad ng puso ng isang tao, ang Diyos ay palaging itinataguyod ang taong ito, ang nilalang na ito. Iyan ang ating pag-asa. Basahin ang verse 13. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. O blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Glory and honor to our God, luwalhati at karangalan sa ating Diyos. Ganito natin dapat basahin ang mga salmo. Ganito nang may pag-iingat, nagninilay, nagsusuri, upang tayo rin ay magkaroon ng benepisyong iyon sa ating spirito at ang Diyos ay naroon kasama natin, nakikinig sa atin, nakatingin sa atin, nakikinig sa atin at sasagutin niya ang lahat ng ating hinihiling sa Kanya dahil ang Diyos ay kasama natin. Ang mga panalangin ng mga matuwid o righteous, sabi ng Panginoon, ang panalangin ng taong matuwid o righteous ay mabisa. O the prayer of a righteous man avails much. Kaya tayo ay magiging matapang o courageous at mahalin at sambahin ang ating Diyos. Sige, tayo ay mananalangin at magpapaalam ng sabay. Pinagpalang Diyos makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, aming Ama sa langit na gumawa sa amin sa pamamagitan ng Kanyang kamay, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay, ay ginawa mo kami na naglagay sa amin, Panginoon, sa planetang ito at siyang naglaan at nagbigay sa amin ng lahat ng bagay upang mabuhay, lahat ng elemento na kailangan namin para mabuhay, para umiral o mag-exist. Binibigyan mo kami ng pagkain, aking Panginoon. Binibigyan mo kami ng material na pagkain at espiritual na pagkain din. Ngunit nais namin, aking Panginoon, nabigyan mo kami ng sagana o abundance, pasaganain mo kaming lubos sa espiritual. Nabigyan mo kami, Panginoon, ng espiritual na kasaganaan o abundance, ng paglago o growth, ng pag-unlad, ng prosperidad. Nabigyan mo kami ng katalinuhan, nabigyan mo kami ng karunungan, prudence, nabigyan mo kami ng lohikal na pangangatwiran upang kami ay makapangatwiran, makaunawa, makaintindi sa iyong mga daan. Kapag binabasa namin ang Biblia, makapagbibigay kami ng tumpak o accurate na interpretasyon at ituturo mo sa amin, gagabayan mo kami, Panginoon, gagabayan mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong awa. At gaya ng sinasabi ng Biblia,
Gagabayan mo kami kahit lampas pa sa kamatayan. Salamat, Panginoon, dahil sasabihin mo sa amin na dapat kaming magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Dahil ang katahimikan at kapayapaang iyon ay ibibigay mo rin sa amin. Binibigyan mo kami ng kaligayahan. Binigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan, comfort at pag-asa sa pagpapatuloy at araw-araw na paghahanap sa iyong mga pagpapala o blessings, iyong pagmamahal, iyong awa. Ang iyong mga pangako ay tapat at totoo. Ang iyong awa ay magpakailanman at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sa mga katuwid, Panginoon, kailangan ka namin. Nais namin ang iyong pagmamahal. Nais namin ang iyong awa, ang iyong kapatawaran at ang iyong patience. Nais namin, Panginoon, na ngayon ay iabot o i-extend mo ang iyong makapangyarihang kamay. I-extend mo ang iyong makapangyarihang kamay sa ulo ng bawat tao na narito ngayong gabi, maging sa mga hindi nakapunta. Ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, sa aming lahat at ibigay mo sa amin ang iyong pagpapala, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang iyong pagpapagaling, ang iyong paglaya o deliverance. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang kapunuan ng banal na Espiritu o Holy Spirit. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng kailangan namin upang mamuhay ng tama sa iyong mga daan, upang lumakad sa kabanalan, dahil kailangan naming maging banal, dahil ikaw ay banal. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuloy, magbigay ka ng kagalakan at kaligayahan sa lahat ng tao. Alisin mo ang kalungkutan, alisin mo ang kapaitan, alisin mo ang depresyon, alisin mo ang kulam, pangkukulam, masasamang espiritu at mga sumpa sa marami. Alisin mo ang lahat ng ito, sirain mo ang lahat ng masamang gawang ito. Magpalaya ka o deliver, magpagaling, maglinis, magbigay ka ng kagalakan sa mga puso ng lahat, aking Panginoon. Pagpapagaling, Panginoon, pagpapagaling din sa isipan, Panginoon. Magpalaya o mag-deliver at maglinis ka, Ama, at isugo o ibigay mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu o Holy Spirit. Isugo mo, Panginoon, ang mga spiritual gifts at gawin mo ang lahat, Panginoon, na lumapit sa iyo, na magkaroon ng mga pusong nagbabalik loob o mag-convert sa iyo. Panginoon, ikaw ang lumutas sa mga problema at paghihirap, nag-aalis ng kalungkutan, ng kapaitan, nag-aalis ng pisikal, material na kahirapan, nag-aalis ng espiritual na kahirapan. Panginoon, magbigay ka ng kasaganaan o abundance. Magbigay ka ng kasaganaan sa lahat ng mga brothers at sisters. Pasaganain mo ang kanilang mga puso. Mag-provide, Panginoon, ang lahat ng material na pagpapala o blessings. Magbigay ka ng kagalakan, magbigay ka ng kagalakan, magbigay ka ng kapayapaan sa lahat, aking Panginoon. Naway mahayag o magmanifest ang iyong espiritu sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, maglinis at magpalaya ka. Salamat, Panginoon, sa maluwalhating pangalan ni Jesus. Mga pagpapala at ang mga pagpapala ay dakila, ang tagumpay ay dakila, ang victory ay dakila. Hindi magtatagal ay darating ang kasaganaan ng salapi para sa marami, dahil bibigyan ko ng salapi ang marami. Magbibigay ako ng pagpapala upang matamasa o ma-enjoy nila ang maraming bagay na sa buhay ay hindi nila nakamit, mga bagay na hindi nila natamasa o nakamtan, at ipoprosper ko sila at bibigyan ko sila ng salapi. Mayroong material na pagpapala, ngunit nagbibigay din ako ng mga pagpapagaling at mga paglaya o deliverance. Inaalis ko ang kapaitan o bitterness at ang kalungkutan, inaalis ko ang depresyon. Magpatuloy kayo, maging matatag. Purihin ang aking pangalan, basahin ang Biblia at hanapin ako ng buong puso dahil ako ay kasama ninyong lahat. Magpatuloy kayo, sundin ang pagmamahal, sundin ang kapayapaan. Hanapin ang perfection dahil mayroong mga pagpapala. Ang kalungkutan ay lilipas ng napakabilis, ang sakit ay lilipas, at ang pinansyal na kasaganaan o abundance at espiritual na kasaganaan ay darating. Dakilang mga pagpapala, material at espiritual. Ang salapi ay darating para sa marami. Pagpapala at kasaganaan
ang aking ibibigay. Magtiwala kayo sa akin at magpatuloy. Pasiglahin ang inyong mga puso at magbasa at hanapin ang aking daan ng buong puso at hanapin ang aking mga bagay. Sasamahan ko ang bawat tao, tutulong ako at magpapagaling, maglilinis at magpapalaya, mag-aalis ng mga sumpa, mag-aalis ng pangkukulam, mag-aalis ng mga kapangyarihan, masasamang espiritu, sa maraming tao, maraming paglaya ang aking ibinibigay, pagpapala para sa lahat. Salamat Panginoon. Salamat itinutuwid ang mga espiritual na buhay, ibinibigay ang mga material na bagay. Salamat banal na Ama. Salamat Ama sa langit. Kinakailangan na kayo ay magpatuloy, kinakailangan na kayo ay tumuloy, na kayo ay magsalita at kayo ay magpropesiya dahil ang mga pagpapala ay dumarating. Ang mga pagpapahirap o torment ay aalisin sa maraming taong pinahihirapan at sila ay palalayain. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat banal na Ama. Salamat walang hanggang Diyos sa maluwalhating ngalan ni Kristo Jesus. Luwalhati sa Panginoon, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos. Salamat sa Panginoon, salamat Ama sa langit, sa ngalan ni Jesucristo.